Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo mula sa iba't ibang sulok ng Visayas, Luzon at Mindanao at gayon din sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lita Tangonan ay narito muli upang pangunahan ng episode 97 ng Ride On Ministry. Sa araw na ito ng Sabado, July 4, 2020, na kung saan ang araw na ito ay holiday, sapagkat ito po ay Philippine-American Friendship Day. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos, ang Ride On Ministry. Ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin. Hayaan mo, Diyos, na kami po ay lalapit sa inyo upang idulog ang aming mga puso at buhay. Para ikaw, Panginoong Diyos, ay muli naming pasinayaan sa ganitong napakahalagang gawain. Umasa kami, O Diyos, na patnugutan mo kami sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. Nang sa gayon, O Diyos, ay tunay nga naman na madama namin ang inyong banal na presensya na kumikilos sa amin upang kami dulutan ng kagalakan at gayon din ng pangunawa at kakayanan upang sa ganon, Panginoong Diyos, makaunawa kami at makayanan namin na maisabuhay mga salita na nais mong ihatid sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa ating Panginoon. At purihin po natin ang Panginoon at awitin po natin ang awit ng puso. Hindi tayo nagsasawa na nagpupuri sa ating minamahal na Diyos na siyang lagi natin nakapilas sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi na. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang
ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Nanggagaling sa'yo. Awitin, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sa awit ng ating mga puso. At tunay nga naman na nararapat lamang na hindi tayo tumitigil at hindi tayo nagsasawa na pinupuri ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat yan ang napakahalaga. Ang devotion po natin ngayon ay karugtong ng atin hong sinisiris na sermon ni Jesus doon sa bundok. Na ito ay sinundan ng ating pagtalakay sa 8 Beatitudes. And then, tinalakay natin ukol doon sa asin at ilaw. At nung isang araw at kahapon ay tinalakay natin yung kanyang katuruan tungkol sa kautusan. At gayon naman po ay ang katuruan ni Jesus patungkol sa pagkagalit. The teaching of Jesus about anger. Na yan ay masusumpungan po natin sa Mateo, Kabanatang 5, talatang 21 hanggang 26. At ganito po ang maliwanag na nakasaad. Narinig ninyo noong unay, iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy sa impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kaniya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ng kahuli-hulihang kusing.
Pinagpala tayo ng Diyos sa mga talatang ito na atin hong binasa o kaya'y narinig. Excuse me po. Minom muna tayo ng maligamgam na tubig, ano po? Isa ho ito sa napakahalagang katuruan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At maliwanag diyan sa tinutukoy ng ating Panginoong Hesus Kristo, lalo na yung mga salitang thou shall not kill, huwag kayong papatay. Yan ang siyang ika-6 na utos sa 10 kautusan ng Diyos. Na yan ay kanyang ibinigay sa 2 tapyas na bato doon sa Mount Sinai, na kung saan si Moises ang kanyang pinagkatiwalaan. Ika-6 na utos iyon, thou shall not kill, huwag kayong papatay, huwag kang papatay. Kaya nga dyan sa verse 21, binabanggit nga yan na narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao. Ibig sabihin sa mga Israelitas, sa mga tao noong panahon na yaon, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Magpahanggang sa ngayon ay sa lahat ng estado, hukuman ng bawat estado, ng bawat bansa, ito ay talaga naman ginagawa ito. Yung karampatang pananagutan sa hukuman kapag ang sinuman ay nakapatay o kaya'y nakapaslang ng kaniyang kapwa-tao. At dumadaan din diyan sa tinatawag natin na due process, sa proseso ng batas, as being enshrined in the constitutions or whatever added provision in the law pertaining to this matter. At mapapansin natin nga na unang-una, yung tinatawag na tradisyon na interpretasyon nitong thou shall not kill, huwag kang papatay o huwag kayong papatay, ay ito ay matatawag natin na nakapaloob o naka-confine, nakatutok doon sa aplikasyon, katuparan ng kautusan na ito sa tinatawag natin na talaga namang aktwal na krimen ng pagpatay. Yan ang traditional interpretation
being confined as the so-called application ng kautusan o commandment ng ating Panginoon sa aktwal o kaganapan na krimen ng sinumang pumaslang o pumatay. Ngayon, sa katuruan ng ating Panginoong Hesukristo, ay Kanyang ipinakita mismo yaong mas nakahihigit pa. Na siyang nagiging bunga o kaya sanhi ng tinatawag natin na makasalanan na pagkagalit. Kung sa bagay ay lahat ng tao, pati si Jesus ay meron din panahon na nagalit siya at gayon din tayo. Nagagalit din tayo. At yun ay normal at bahagi ng ating eksistensya. Bilang normal na tao sa ating katauhan. Pero, lalo na tayo ng mga mananampalataya sa Panginoong Diyos, kay Kristo, marunong tayong magpigil sa ating mga sarili. Sa ating mga damdamin at gayon din sa ating galit sapagkat yan ay bahagi ng bunga ng Espiritu. Pagpipigil sa sarili, nang sa gayon ay yung galit na meron tayo ay hindi magtutulak sa atin upang tayo ay makagawa ng hindi kanais-nais. Katulad na lamang yung sinasabi nga ng ika-6 na utos sa Exodo kabanatang 20 talatang 13 na thou shall not kill o huwag kayong papatay, huwag kang papatay. Kaya nga sinabi ni Jesus doon sa verse 22, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang nagsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapas sa apoy sa impyerno. Napakahalaga ito na katuruan. Yun sinasabi ko nga na hindi masamang meron tayong galit. Basta yung galit na yon ay masasabi natin na reasonable, acceptable, at masabi natin for the better good. For resolution, for amendment, and for improvement. Pero yung sinasabi nga ni Jesus na salitang mapuot sa kanyang kapatid,
Yun ho ang magiging kasunod kapag ang maghari sa buhay ng tao ay yung makasalanang galit, pagkagalit. Lalo na kung hindi mapipigil yung damdamin, yung kaisipan at gayon din. Yan ay nauuwi sa maaaring ang isang tao na pinangingibabawan ng makasalanang paghahari ng pagkagalit ay mapupuot sa kanyang kapatid. At yan ang sinasabi ni Jesus na mananagot sa hukuman. Kapag yung puot ng makasalanang galit ay nauwi sa tinatawag natin na aktwal na krimen, yan ay merong karampatan na demanda. Merong karampatan na paglilitis sa hukuman, gayon din sa panahon ng mga Hudyo. At itong sinasabi ni Jesus na mananagot sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin, mga kapatid sa Diyos, ang siyang pinakamataas na hukuman. Sa mga Hudyo na kung saan ay binubuo ng 70 katao na ang pinaka head nito ay ang pinakapunong saserdote. Na itong Sanhedrin ay katumbas ng Supreme Court natin sa Pilipinas. Pero sa mga krimen, katulad sa ating konteksto, hindi naman agad na naipaparating doon sa Supreme Court, kundi maging doon sa barangay o kaya sa opisina ng pulis. Mapabarangay, meron ding dyan ay patungkol sa pangkatarungan sa hukuman. At yan ay nagkakaroon din na tinatawag na settlement, pero kapag hindi naayos yan ay nakakarating sa piskalya. At hindi pa naayos dyan sa piskalya ay mapupunta sa Regional Trial Court. At kung merong kapasyahan ng hukom sa aktwal na krimen na yan, sa sinumang nakapatay, merong talaga naman naghaharing makasalanang pagkaganit at pagkapuot, kaya naman nagtulak sa kanya upang sa ganon ay pumatay at makagawa ng hindi kanais-nais. At yan ay merong kulong na sinasabi. At sa proseso ng batas ay isa sa mga branches ng gobyerno nagkakaroon pa ng apela sa Court of Appeals. At kapag hindi pa na-okay dyan, ay pumupunta dyan sa Supreme Court at yan ang pinakahuli.
Pero sinasabi ni Jesus dito, sino mang magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka, ay mapapasaapoy sa impyerno. Kaya dito ay mas radical yaong talaga namang mas malawak na pagkaunawa at interpretasyon at aplikasyon ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang katuruan ukol sa pagkagalit. Kaya nga ho, ang sino mang magagalit, may puot sa kanyang kapatid, ay para na ring pinatay niya ang kanyang kinapupuutan. Yan bang talagang katigasan ng ulo at damdamin at pride, ano po? Yung bang sinasabi na over my dead body, hindi kita sasantuhin, hindi kita titigilan. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na yung puot na yon ay makapangyayari nga na isang krimen na. Pero kay Jesus, yun pa lamang merong puot ang tao sa kanyang kapatid ay maituturing na mamamatay. Saan ang gulo o larangan siya naging murderer? He is a murderer in heart and will. Nagiging mamamatay sa puso at gayon din sa kalooban. Sapagkat meron siyang puot, kung kaya't kaya nasasabi ng tao yung ulol ka, yung mga salitang papatayin kita, hindi kita mapapatawad, magsalubong lang ang ating landas, mag-ingat ka sapagkat merong mangyayari sa iyo na ganito. Nako, napakarami hong mga statement dyan sa social media, sa mga Twitter ngayon. Mga banta, mga galit. At gayon din ay marami din nagagalit sa panahon na ito ng kaganapan ng global pandemic at gayon din nitong nangyayari na quarantine dahil sa mga nararanasan at dahil sa kahirapan at iba pa. At gayon din ng mga iba na hindi makapagpipigil ng damdamin ng sarili. Kaya nga ho, mga kapatid sa Diyos, sa mata ng ating Panginoon na siyang sumasaliksik, sumisiyasat sa ating mga puso, sa ating mga iniisip, sa ating mga damdamin at sa ating mga nanghihinang mga damdamin, at gayon din including all the wicked, the wishes, and unjust acts, at gayon din ng mga tinatawag na talaga naman na makapanira o
nagbabanta ng mga salita. Ang mga iyan ay patunay na kung saan ang tao sa kanyang kalalagayan bilang isang tao na pinangingibabawan ng masamang kaisipan, damdamin at pagkagalit na merong puot, ay lumalabas ng ganyang klase ng pagkataong panloob, panlalim at panlabas. Ay ang laging nagiging ending ng kanyang buhay ay hindi maganda. Kayong sinabi ni Jesus na I say unto you, sinasabi ko sa inyo ay yan ho ay napakalakas. Very strong and profound na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kung nasabi ni Jesus ang mga salitang iyan ay sapagkat siya ay nagsasalita ng merong kaakibat na autoridad. Meron siya mula sa kanyang Ama. Ibinigay ng Diyos ang batas sa una doon sa bundok ng Sinai. At sa bundok naman ng Beatitudes ay ipinaliwanag at binigyan saysay at kabuluhan at maliwanag na interpretasyon naman ni Jesus sa mga batas sa kanyang mga katuruan. Kaya nga ho, tayo, kayo at ako at tayong lahat na merong dalawang tenga nang gamit yan ay upang tayo ay makinig. Kinakailangan na pakinggan natin siya. Sapagkat bawat sinasabi ng ating Panginoon ay napakahalaga. Pero ang sino man na pinagkalooban ng dalawang tenga, dalawang tenga po natin po, tama po ako, ano pa? Upang makinig sa Kanya at sa mga sinasabi ng ating Panginoon ay maaaring yun ay mangyayari. Kung yung sinasabi sa paunang kalahati ng verse 5 ng kabanatang 5 ng Mateo, nang sinasabi doon ay blessed are the meek, mapalad ang mga mapagpakumbaba. Nakukuha niyo ba yung aking nais na iparating? Na nais na iparating ng Panginoon sa atin? Kung meron tayong mga pusong nagpapakumbaba, ibig sabihin nun ay magiging bukas ang ating mga tenga upang pakinggan
ang katuruan ng Panginoon upang unawain, arukin, intindihin. At kapag tayo ay pinangingibabawan ng pagiging mapagpakumbaba, meron tayong bukas na puso na may damdamin. At gayon din kapag tayo ay mapagpakumbaba, ibig sabihin nun ay meron tayong spirit of being teachable. Nakukuha niyo ba yung aking sinasabi, mga kapatid, sa ating Panginoon? It is always in the context of having that spirit of meekness, humbleness, or humility that we can indeed open our ears, open our eyes, open our lips and hearts to pay attention and listen and try to digest everything na sinasabi ng ating Panginoon na maaari nating isabuhay, i-apply sa pang-araw-araw nang sa gayon mailayo tayo doon sa konteksto ng buhay na kung saan ay sa panahon na maaring magalit tayo ay hindi mauuwi sa puot at sa makasalanang pagkagalit at pagkapuot laban sa kapwa. Kaya nga meron dalawang ilustrasyon dito. Di ba isa rin po sa tinalakay natin sa Beatitudes ni Jesus ay, Blessed are the merciful. Yan ay sinabi ni Jesus. Pero ang pinaka-source ng pagiging merciful, pagiging mahabagin at maawain sa kapwa, ay nagmumula mismo sa Kanya na dumadaloy sa atin. Sapagkat ang Diyos na ito ay merciful. At sa konteksto ng ating pinag-uusapan, ay napakahalaga yan. Pagiging mahabagin. Kung kaya't yung radical na karugtong ng itinuturo ng ating Panginoon sa verse 23, kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, yan ay very radical na katuruan at interpretasyon ng ating Panginoon bilang ilustrasyon na kung saan ay hindi nararapat na magkaroon ng malisya at gayon din ng galit at may puot sa templo ng ating Panginoong Diyos. Maging sa larangan ng ating paghahandog, pagkakaloob sa ating Panginoon. Sapagkat kung taglay
natin ng malisya at pagkagalit at puot sa kapwa. Diyan sa templo ng Panginoon, bagaman naghahandog tayo, ay hindi natin matamang sinasamba, pinupuri, winawalhati ang Diyos na buhay. Sapagkat pinangangalagaan at ipinaghehele sa puso ang puot at galit, na kung saan dapat ng tao ay makalaya sa sitwasyon na ganon. Kaya nga ho, ang pamantayan natin dyan ay ang pag-ibig ng Diyos, na siya rin ang sinasabi niya na kailangan na tayo ay umiibig din. For He is love, and the unloving cannot serve Him acceptably. Hindi katanggap-tanggap yaong paglilingkod at gayon din yung pagsamba ng isang taong walang pakundangan ng pag-ibig sa kanyang kapwa, kundi patuloy na meron siyang galit at puot laban sa kanyang kapwa. At ang Diyos na ito ay hindi niya tatanggapin ang anumang kaloob at pagsamba natin sa Kanya, na pinangingibabawan tayo ng puot, ng pagkagalit. Sapagat yan ay tunay nga naman na ninanakaw yung biyaya ng kahalagahan at gayon din ng halaga ng Diyos na ito, na punong-puno ng pag-ibig, malasakit. Kaya dyan ay pinaparating ng ating Panginoong Diyos ang pagpapatawad. Diyan ay pinaparating ng Diyos ang dapat malungkot sa panahon na tayo po'y nakagagawa ng hindi ka nais-nais. At yung merong pusong mapagpakumbaba sa kanyang paglapit at gayon din sa kanyang mga petisyon para sa pagpapatawad ng Diyos na ito, ay makatatanggap ng pagpapatawad ng Diyos. At ang mga iyan ay talaga naman na tunay na sakripisyo na nakapagbibigay ng kaluguran at banal na pagwalhati sa ating Panginoong Diyos. Kung kaya't napakahalaga yung sinasabi ni Jesus na kinakailangan. Doon sa verse 24 na iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Napakahalaga kay Jesus yung pakikipagkasundo. We must first be reconciled. Sa kahit sino paman, lalo na sa mga inaakala natin na hindi katanggap-tanggap at hindi mapapatawad. Pero yan ang Espiritu at ipinaparating ng Panginoong Diyos, dapat at karapat-dapat sa buhay natin sa araw-araw ay
mangibabaw lagi sa atin yaong pag-ibig ng Diyos. Kung merong pag-ibig ang tao sa kanyang Diyos ng taus-puso at tunay, with all our hearts, minds, souls, strength, and everything, with the meekness, humility, and humbleness. Isa yan. Maaari tayong makipagkasundo. Maaari tayong makapagsakripisyo. Alang-alang sa kapayapaan at nais ng Diyos, sapagkat yan ay nakalulugod sa Kanya, bagaman napakahirap pong gawin to. Pero sa tulong niya, at gayon din ang isang paghahalimbawa ng ating Panginoon. Sa talatang 25 hanggang 26, kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya. Habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kaniya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ng kahuli-hulihang kusing. Yan ho ay realidad yan. Sa batas at gayon din sa mga nagpapatupad ng batas. Kanina binanggit yung makipagkasundo, ngayon naman ay makipag-ayos, settlement. Habang may panahon pa, time is of the essence always. Sapagkat kung hindi pinag-uukulan ng panahon at yung pakipagkasundo at pakikipag-ayos ay mauwi doon sa mas mahirap na magiging kasaglakan hanggang sa mabilanggo at hanggang sa meron pang mga babayaran. At kung depende sa iyong kaso ay kung ilang taon ang haba at tagal ng pagkakakulong. Pero mas matindi, yung hindi man tayo nasa loob ng kulungan ay sapagkat tayo ay nababalutan ng kasamaan. Mas matinding pagkakulong yun. Sapagkat ang tao mismo na naroon sa ganong kalagayan ang siyang nagsisilbing kulungan ng kanyang sarili, sapagkat nakakulong siya sa kanyang makitid na pag-iisip, nakakulong siya sa kanyang mahina at masamang puso at gayon din sa kanyang questionable na karakter, moral at iba pang aspeto ng kanyang buhay. Kaya, ang pangalawang pag-alimbawa ay lahat tayo ay nasa daan patungo doon sa tinatawag na judgment, sa paghatol. At gayon din po, hindi lamang sa hukuman ng tao, ng bansa, kundi ang mas matindi diyan ay yung panahon na kung saan pag dumating si Jesus sa kanyang pagbabalik muli, daratal siya bilang isang hukom na talaga naman hahatol sa lahat ng tao kung magiging karapat-dapat o hindi. Kaya nga ho,
habang may panahon pa. Therefore, we must indeed seek forgiveness. Sa mga tao na kung saan ay nakagawa tayo ng hindi maganda. At gayon din sa mga tao na nakagawa sa atin ng hindi maganda. We must forgive those who offended us. Habang tayo ay nasa panahon pa ng ating buhay na journey, paglalakbay ng buhay natin sa daigdig na ito. Kaya nga ang panalangin natin ay patawarin mo kami, O Diyos. And forgive us our debts even as we forgive those who sin against us. Who offended us. Patawarin ang mga hindi mapagpatawad. Patawarin ang mga hindi mapagmahal. Napakahirap yan. Lalo na yung gumagawa sa atin ng kasamaan at lalo na yung gumagawa sa atin ng mga talagang paninirang puri at gayon din ng anumang mga isprikitik na ganilang ginagawa upang sa ganon ay bumagsak tayo. At tayo ay talaga namang pinipilit na ibinabagsak yung crab mentality ng pananampalataya ng buhay na pinagarigan ng inggit, ng pot, ng gangit, at ano pa mang hindi ka nais-nais sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga kapatid sa Diyos, meron pang panahon para tayo mabuhay sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Na kung saan ay napagtatagumpayan natin ang galit at hindi nauwi sa puot, kundi nananalo at nagtatagumpay pa rin ang pag-ibig ng Diyos na siyang nananahan sa ating mga puso at buhay. Sapagkat mismo ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang unang nakipagkasundo sa atin, nakipag-ayos sa atin. Ang unang nagmahal sa atin, nagpatawad sa atin at nagbibigay ng lahat ng pagkakataon para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Hallelujah! Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Ngayon po ay atin pong tunghayan ng mga kapatid na magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay. Bagaman kasama rin yung mga hindi mababanggit ang pangalan na atin hong babatiin at ipapanalangin at aawitan. Katulad po ng kapatid na Susan na Biernes na nandun sa Milan na Italy. Kapatid na ito ay from Isabela. At gayon din ang Reverend Armando Duran ng Balyangaw, Misamis Occidental, Mindanao. At ang kapatid na Jomila Asuero ng Kawayan City, Isabela. At ang kapatid na Greggy Maygara Ersando Jr. na nagtrabaho dyan sa Elizor Manufacturing Philippines Incorporated. At siya ay mula dyan sa Maribeles, Bataan. From Las Piñas to Maribeles, Bataan. At gayon din ang Reverend Father Dinonito Cabillas
Junito Cabillas ng Iglesia Filipina Independiente. At ang kapatid na Julian Main Serafines, ang inaanak natin sa kasal, mula sa Maria Aurora Province. At gayon din ang kapatid na James Vincent Tangonan ng Pamplona, Cagayan. At gayon din po ang kapatid na Akis Mitch de la Cruz Gutierrez ng Dipakulaw, Aurora Province. At gayon din po ang kapatid na Gabi Muga Gamad ng San Mateo, Isabela. At ang kapatid na Jerby Diyos Girly Tangonan ng Tarlac City, Tarlac. At ang kapatid na Rolando Taganas ng San Mateo, Isabela. At gayon din ang Reverend Julio Santiago Sahagon ng San Mateo, Isabela. Pero siya ay nandyan sa bandang City of Malabon, sa United Methodist Church. At gayon din ang kapatid na Alma Lawagan ng Bamban na Tarlac. At ang kapatid na Rainy Jane Montano Pascual ng Santiago City, Isabela. At gayon din ang kapatid na Cora Morris. At gayon din po ang kapatid na Deaconess Liberty Yonko Santos ng Malabon Central United Methodist Church. Yan po sa City of Malabon, Metro Manila. At ang magse-celebrate ng kanyang wedding anniversary ngayon ay ang Reverend Edwin and Mrs. Naomi Abugan sa kanilang 28 years wedding anniversary mula dyan sa City of Caloocan. At gayon din ho ang birthday ng ating kapatid na Angela Manalansan ng Bethany Methodist Church ng Hermosa, Bataan. Kaya purihin po natin ang Panginoong Diyos sa buhay ng mga kapatid na ito. Manalangin po tayo. Aming Ama at aming Diyos na buhay na may akda ng bawat buhay ng tao na siyang nagpapasakdal ng bawat isa. At ikaw na daluyan ng kalakasan at biyaya. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat po ng nagse-celebrate ng kanilang birthday. Maging sila na hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Kasama din ang lahat ng mga ipinanganak sa araw na ito ng mga sanggol. Ang inyong pag-iingat, pagliligtas at pagkakaloob ng mga ibayong kalakasan sa poder ng kanilang mga magulang at gayon din ng sila'y mabiyaan ng maningning na kinabukasan. At sila, O Diyos, na mga kabataan, kababaihan, kalalakihan, o mga senior citizen na nagse-celebrate ng kanilang birthday at maging sila sa kanilang wedding anniversary, ay patuloy, O Diyos, na inyo po silang katagpuin at makisalos sa kanilang mga birthday at wedding anniversary, O Diyos. Nang sila hindi makalimot na magpasalamat magtalaga ng kanilang buhay sa inyo. Panginoon, marami pa hong birthday po sana na darating sa kanilang buhay. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na lagi mo silang iingatan at pagpalain sa araw-araw, Panginoon. More and more years to come for them to celebrate their birthday, wedding anniversary. At patuloy nila, O Diyos, na may enjoy ang buhay na ikaw ang siyang higit na pangunahin sa kanila. Ang kanilang dinagmamaliw na pag-ibig, pananampalataya at paglagong espiritual, O Diyos. Na ikaw ang siyang maging sentro sa kanilang buhay at pamilya, Panginoon. At pati ng kanilang kalusugan, Panginoong Diyos, ay inyo pong
Pagpalain ng maging maayos at malusog lagi ang kanilang pangatawan. May layo sa anumang sakuna at virus, Panginoong Diyos. At marapatin mo na magtagumpay ang kanilang mga mithiin, ang kanilang mga karir, at pati na rin, O Diyos, ang kanilang mga hanap buhay na pinagkakaabalahan sa araw-araw. Ito, O Diyos, ang aming panalangin sa kanila. In Jesus' name, Amen at Amen. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang mahabagin, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwid na. Lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Amen sa Panginoon, at palakpakan po natin lahat po na nagdiriwang ng kanilang karawan, at gayon din ang kanilang wedding anniversary. At purihin po natin ang Diyos sapagkat kayo po'y pinagpala muli ng Panginoon ng panibagong taon na inyo pong lalakbayin, at gayon din ng bagong taon na yan ay samantalahin ninyo upang mabigyan nyo ng higit na pinakamahalagang bagay, na kung saan ay mismo ang buhay ninyo ay patuloy na nakatalaga na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga't atin hong pakatandaan lagi ang sinabi ng isang sa maikling quotation mula kay Marcus Aurelius. Ang kanyang sinabi ay, dwell on the beauty of life. Watch the stars and see yourself running with them. Very short statement of Marcus Aurelius. Dwell in the beauty of life, watch the stars, and see yourself running with them. Yes, we can only continuously dwelling on the beauty of life under the lordship
of Jesus Christ. And we can continuously watch the stars as long as we continuously also to watch always the one who created the stars. And from that, truly we can see ourselves running with God and running with the created stars of God, meaning that we as birthday celebrators and wedding anniversary celebrants and all of us may become like the stars, providing the radiating of every light being extended to many. At gayon din ay pinaparating niyan na maaari tayong magtagumpay sa buhay as long as we keep on walking and running with God and never to surrender sa buhay na ito, because God is with us. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at tayo po ay dumako sa ating mga panalangin. Kung kayo po ay meron hong mga prayer requests, ay maaari nyo pong i-type dyan sa hawak ninyo na gadget. Nang sa gayon, pagdating sa mga comments ay atin pong mapagtutunan ng pansin. Pero patuloy po natin ipanipanalangin ng mga kapatid na kung saan ay kailangan po nila ang kagalingan at kalakasan. Yumuko po tayo at manalangin sa ating Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, nilalapit po namin ang kalagayan po ng aming kapatid na Luz Biminda Bustamante. Ang mahal na ina ng Bishop Homer Bustamante ng dinalupihan na Bataan na kung saan ay na-stroke at nasa pagamutan. Panginoong Diyos, kami po ay dumadalangin na ipagkaloob mo po ang karampatang lunas kagalingan. Makarecover siya. At pagpalain mo, O Diyos, ang mga doktor, hospital na tumitingin sa Kanya. At gayon din ang Kanyang buong pamilya. Panginoong Diyos, gayon din po ang kapatid na Rosario Barsabal, na ito ay auntie ng kapatid na Betty Jane na Osalia Bersosa na meron siyang problema sa kanyang kidney failure. Ilapat mo, Panginoong Diyos, ang karampatang kagalingan din, Panginoon. Maging maayos ang kanyang kidney at kanyang buong katawan at lahat ng kanyang mga organs. At gayon din pong kapatid na Weng Pangilinan, diyan sa bandang Hermosa, Bataan. At gayon din po, aming Diyos, sa iglesia na yan, sa Bethany Methodist Church, kapatid na Lodi Wenceslao at Direk Palayo, nang patuloy na ayuda ng inyong pagmamahal at pagpapagaling ay patuloy po nilang maranasan. At gayon din pong kapatid na Manny Guillem sa Victoria, Tarlac na na-hospital din. Batid nyo ang kanyang kalagayan, Panginoon o Diyos. Pagkalooban nyo rin ang lubos na kagalingan. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Pastor Edwin Abugan, na ngayon ay wedding anniversary nilang mag-asawa, na kung saan ay nasa pagamutan din ng Dr. Jose Rodriguez Mero Hospital, Tala, City of Caloocan. Amin din hiniling, Panginoong Diyos, ang kanyang kagalingan at recovery. At gayon din pong kapatid na Norma Ramos ng San Rafael, Bulacan, pagpalain din po niyo siya. At ang kapatid na Rosalinda Hiner ng Silang, Cavite, O Diyos, patuloy din na igawad niyong kagalingan upang siya ay makalakad at gayon din, Panginoon, na siya ay makapagsalita na ng maayos. At ang kapatid na Glyce Takaligod dyan sa Santiago City na meron hong problema sa kanyang puso,
na kailangan maoperahan at nangailangan ng financial. O Diyos, pagpalain mo at pangunahan at gayon din, Panginoon, ay pagpalain mo ang kanyang dadaanan na proseso, O Diyos, ng pagpapagaling. Pero higit sa lahat, Panginoon, hiniling po namin ang kagalingan at kalakasan para sa kapatid na ito. At gayon din po ang Nanay Penina Monteberhen ng Olongapo City, Zambales. O Diyos, sa kanyang kalagayan bilang senior citizen, Panginoon, batid niyo ang kanyang sitwasyon sa kasalukuyan, pero ang kanyang puso ay talaga namang sumasamba, nagpupuri sa inyo, Panginoon, nakikisa sa gawain. Pagpalain niyo at pagkalooban ng kalakasan at kagalingan, Panginoong Diyos. Gayon din po ang kapatid na Ruel Yumol ng Maribelas, Bataan sa kanyang pagdadialysis. O Diyos, gayon din lapatan niyo, Panginoon, na malusog na pangatawan at kagalingan. At gayon din po ang kapatid na Ricardo Nuna ng Sito Balanga, Bataan at ang kapatid na Sammy Antonio mula sa Samal, Bataan. O Diyos, pagpalain mo rin ang mga kapatid na ito at inyo pong patuloy na bigyan ng kalakasan at kagalingan, Panginoon. At gayon din, O Diyos, ang kapatid na Diaconal Minister Maria Rosana Salibalot, ang patuloy na kagalingan at kalakasan para sa kanya, nang lalo siyang makapaglingkod sa inyo, Panginoong Diyos, doon sa church sa Calawag, Quezon. At maging ang kapatid na Lali Acevedo ng Project 7, Quezon City. O Diyos, inyo pong patuloy na pagpalain din siya, nang siya, Panginoon, ay patuloy kang maranasan at gayon din ang kagalingan, kalakasan, recovery na kailangan po ng kanyang pangatawan at kanyang may pagpatuloy ang kanyang ministeryo sa pagtuturo sa eskwelahan. At sa lahat, O Diyos, na mayroong karamdaman saan man sila naroroon, Panginoon, ayamin silang ipinapanalangin, O Diyos. Maging sila, Panginoon, infected ng coronavirus disease, na nasa quarantine isolation facilities, at gayon din sa mga pagamutan at inaasikaso ng medical frontliners sa iba't ibang dako sa Pilipinas at gayon din sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Dalangin po namin, O Diyos, na pagpalain mo silang lahat, Panginoon, ay makaranas ng kagalingan at kalakasan, Panginoon. At pagpalain mo, O Diyos, at kasangkapanin ng mabisa lahat po ng pagamutan at mga facilities at gayon din ang mga medical frontliners at gayon din ang mga patuloy na nananalangin sa hanay ng mga spiritual frontliners, Panginoong Diyos. Aming Ama, gayon din po ang kanilang mga pamilya, pagpalain din po. At sa mga naulilan na mga pamilya, O Diyos, dahil pumanaw ang kanilang mga mahal sa buhay dahil po sa COVID-19 o iba pa na kadahilanan, Panginoon, pagkaloob mo ang karampatang kalakasan, kaaliwan, ang pag-asa na nagbumula sa inyo, na nagpro-provide, O Diyos, ng pag-asa ukol sa pagkabuhay na maguli. At gayon din patuloy po, Panginoong Diyos, ang ayuda ng inyong blessing sa kanila, Panginoon. At sa inyong kamay, O Diyos, aming ipinagkakatiwala lahat po ng mga yumao sa inyong pangangalaga at paghahari sa kanila sa iyong kaharian. At gayon din po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa lahat po ng pinagaling na mga recoveries sa buong mundo mula sa COVID-19, Panginoon. Dalangin namin na patuloy sila na pagalingin mo, Panginoong Diyos. Pagpalain ang kanilang mga pamilya at makapagpasimula ng panibagong simulain ng buhay. At umasa kami, Panginoong Diyos, na hindi na po mag-recur ang COVID-19 sa kanilang mga katawan, Panginoon. Maraming salamat din po sa lahat po ng inyong mga kinasangkapan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa lahat po ng
pinagaling mula sa karamdaman at gayon din palakpakan natin lahat po ng mga hospitals, medical frontliners, spiritual frontliners, at higit sa lahat ang ating Panginoong Diyos. At gayon din po, dahil bukas ay araw ng pananambahan sa lahat ng churches, bagaman meron pa ring consideration in compliance to the health protocols dapat na sinusunod, meron paling limitasyon sa pananambahan sa loob ng church na hindi lalampas sa 10. Yes, hindi lalampas sa 10 tao. At hindi rin pa rin pwede yung mga bata at gayon din yung mga senior citizen. Pero kinakailangan na ipatupad yung mga medical, yung mga health protocols katulad ng social distancing, minimum of 1 meter, at gayon din yung nakamas, at gayon din po yung merong tawag doon yung pag-check up sa ulo para malaman kung yung thermostat ba yun, thermoscan, para malaman kung mataas ba yung talaga namang fever natin o yun ay mababa. At gayon din yung alcohol para pag-disinfect, ano po. Kaya huwag po natin kalilimutan iyan, pero isama natin sa panalangin lahat po ng mga manggagawa na kakasangkapanin ng Panginoon bukas. Maging ang mga lay leaders at gayon din po ang lahat ng mga kaanib at lahat po ng mga churches, church workers, mga lay leaders, church members, at gayon din ang mga ginaganap na mga live online streaming para po sa pagsamba. At bukas ay Holy Communion, first Sunday of July. Kaya sa mga live streaming sa pamilya ay inihahanda yung tinapay at gayon din yung saro upang makibahagi sa gawain ng itinatag at sakramento na ipinagkatiwala ng ating Panginoong Kristo na dapat natin gawin lagi bilang pag-alaala sa Kanya. At gayon din, huwag tayong makalilimot sa ating mga offerings, mga handog at mga tithes. Para sa pagkanoon ay ang ating church na ating pong kinabibilangan ay magpatuloy na talaga naman matugunan ng mga pangailangan. Katulad ng mga financial support sa mga workers at gayon din po yung mga bayarin monthly katulad ng tubig, ng kuryente at mga iba pa, at gayon din kung meron pang mga other staff. Kaya yan ay gawin po natin, kay panalangin po tayo ng sabay-sabay para po sa aking mga nasabi. Yes, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, thank you very much for hearing and responding to our prayers for all the churches, church workers, church lay leaders, and church members. At gayon din, Panginoon, ang mga gawain para po sa pananambahan bukas. Ang mga live streaming, ang mga pagsambahay, at gayon din ang mga family altar, at gayon din sa pagsamba sa loob ng kongregasyon sa church. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and pray. Amen at amen sa Panginoon.
Patuloy din po namin, Panginoong Diyos, na ipinapanalangin ang bansang Pilipinas sa kabuuan. At gayon din po ang lahat ng mga bansa sa buong mundo. Lalo na po sa paglaban ng COVID-19 na ito, Panginoong Diyos. Ng pagkakaisa, pagtutulungan, at gayon din ng disiplina, ay patuloy na siyang maging diwa ng aming pagkakaugnay-ugnay bilang mamamayan ng bawat bansa sa pamumuno ng mga pamunuan ng bawat bansa, Panginoong Diyos. Kaya umasa kami, Panginoon, na sa madaling panahon ay mawalan at matapos na itong COVID-19 na ito, Panginoong Diyos, na magaling na lahat at wala nang matitira na virus, Panginoon, kundi lahat ay mawawas out, mamamatay at mapupuksa. At wala nang maaring makagambala pa sa atin ng mga virus, sapagkat ito ay ating pong hiniling sa pangalan ni Jesucristo, at yan ay kanyang gagawin po sa lahat ng bansa, lalo na sa bansang Pilipinas. Pagpalain, Panginoong Diyos, maging sila na ngailangan sa panahon na ito sa mga nahihirapan, mga iba't ibang mga sektor ng lipunan, at gayon din bawat mamayan, bawat pamilya, Panginoong Diyos, maging sa larangan ng business, maging sa paaralan, maging sa gobyerno, at gayon din sa pribada, at gayon din po sa religious institution. Lahat, Panginoong Diyos, ay pagpalain mo at pangunahan. Nang sa gayon, Panginoon, kami pong lahat ay makarecover, mapagaling. At kaming lahat, Panginoong Diyos, ay muling babangon at muling mamayagpag sa napakahalagang paglilingkod at sa napakahalagang layunin ng aming buhay sa mundong ito, na makatulong para sa ikabubuti at gayon din para patuloy na makapagministeryo at makapaglingkod sa patuloy na ikapagbabago ng iglesia at lipunan, at gayon din ang bawat mamayan, at gayon din po ang bawat bansa at maging ang buong mundong ito. Ito ho ang aming pakiusap sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen. Gayon din po sa ating mga personal at family prayer requests. Huwag po tayong mahiya na dalhin po natin sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito. At tayo ho ay sabay-sabay na lumapit sa ating Panginoong Diyos upang dalhin ang mga personal and family prayer requests po natin. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord, yes, Christ, thank you very much. At inyo pong pinakinggan ang aming mga personal and family prayer requests. O Diyos, hihintayin namin, Panginoon, sa anumang katugunan mo ayon sa inyong kalooban. Pagpalain mo lahat ng pamilya at lahat ng mamamayan sa buong mundong ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Ang Ride On Ministry ay patuloy na nangungumusta sa bawat isa inyo. Kumusta po ang kalagayan ninyo sa ngayon? Kumusta ba ang buong nakalipas na araw na inyong tinahak? Naging matagumpay ba at inyo po bang napaglabanan ng bawat mga nararamdaman at gayon din yung mga alalahanin at mga duties and responsibilities natin pong isinakatuparan? And praise the Lord at tunay nga naman na maasahan natin lagi ang banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po sa atin po ay patuloy po tayo na naglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng Ride On Ministry. Every Monday to Saturday, 9 o'clock in the morning, at gayon din ay every Sunday, alas 10 ng umaga. Ang ating gawain sa panahon na ito na kung saan ay talaga naman
nasa panahon pa tayo ng global pandemic at gayon din po ay nasa panahon pa ng mga quarantine. At purihin po natin ang Panginoong Diyos sapagkat hindi po tayo nagsasawa sa Kanya na lumalapit. At syempre, yung mga gawain natin sa Panginoon ay talaga naman na praise the Lord. At dito rin ho ay pagkatapos ng ride-on ministry ay mga pinagkakabalahan sa loob ng bahay at gayon din sa labas at paglilinis at kung anong mga binubutingting natin. At gayon din ang Panginoon ay within these 2 weeks ay praise the Lord. Natapos ko rin yung pagtatanim ng punla ng papaya. Ano po? Na nakapagtanim na po ako ng mga 33 na kapuno ng papaya sa baganting lote dyan sa bandang harapan. Kaya purihin ang Panginoong Diyos at sana po ang mga pananim na yan ay talaga namang lalaki na malusog, matataba at magbunga ng talaga namang malalaki. At gayon din ay pagkatapos yan ay magtatanim din tayo ng mga vegetables. Ano po? Purihin natin para meron tayong mailuluto para po sa ulam. Kaya purihin natin ang Panginoon at ang mga Pilipino ay talagang maparaan. Kaya maraming salamat po sa patuloy na pagtugaygay at panonood sa ating Ride-On Ministry, lalo na po sa episode 97, sa inyong patuloy na pag-comment at pag-share at gayon din po sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa inyong pag-like. Maraming salamat po at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoong Diyos. At ngayon po ay atin pong tunghayan ang mga ilang mga comments na ipinarating sa ating mga kapatid na nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay mag-type at maipaabot ang kanilang mga komento na tunay nga naman na nagbibigay po ng inspiration at kalakasan. Kaya't kasama natin ang mga kapatid na ito na nag-comment mula sa ating kapatid na Teresita de Guzman ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. Ang kanyang comment ay good Saturday po muli. Bishop, may personal prayer request po ako. Sana patuloy akong bigyan kalakasan at patuloy akong maghanap buhay. To God be the glory. Amen, amen, amen. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. Ano bang hanap buhay mo ngayon, kapatid na Teresita? At pwede ba tayong makasama dyan sa hanap buhay na yan? Joke lang po. Purihin natin ang Panginoong. Manalangin po tayo. Aming Ama at aming Diyos na buhay, ito po ang personal na prayer request ng kapatid na Teresita de Guzman ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. Na siya po, O Diyos, ay humihiling na pagkalooban niyo ng kasapatan at patuloy na kalakasan na kailangan po niya, Panginoon. Marapatin po niyo, O Diyos. At gayon din po, na siya rin po ay patuloy na gabayan, ingatan at pagtagumpayin ng kanyang kabuhayan para sa kanyang pamilya at para din sa kanyang paglilingkod sa inyo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoon. God bless the Guzman family and of course your hanap buhay, and shout out all of you dyan sa Hermosa, Bataan. Pakiingat po kayo. God bless the whole of Bataan. At gayon din po na kay kapatid na Rosalinda Henner is watching from the United Methodist Church. Yan po sa silang Cavite. At nandyan ang kanyang wave. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. At God bless Henner family. At kayo po ay patuloy na pagpalay ng ating Panginoong Diyos at patuloy na kanyang kasangkapanin at ingatan kayo at pagpalay ng buong silang at gayon din ang kabuuan ng Cavite. At gayon din po mula sa ating Tapan, ang kapatid na Agnes Aquino Javier ng The United Methodist Church, yan po sa Santa Teresita, Cagayan. Morning po, Bishop. Ang kanyang comment, Blessed Saturday morning po, Bishop. Yes, good morning din sa iyo, kapatid na Agnes.
At God bless Aquino Javier family and of course your ministry at gain din sa inyong mga pinagkakabalahan dyan. Kaya pakaingat kayo at God bless the whole of Cagayan, Cagayan Valley and the entirety of Luzon. At gain din po ang kapatid na Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church dyan po sa bandang Hermosa, Bataan. Ang kanyang comment ay, "Good morning Bishop Litangonan and family, more blessing." Yes, good morning din sa iyo at God bless sa Cruz family and of course your ministry. At pakaingat kayo at extend my regards to your loving wife at gayon din kay Nanay Jan at sa lahat ng mga kaugnayan mo sa araw-araw at pagpalain kayo ng Panginoon. Kaya God bless the whole of Bataan. At gayon din ang added comment siya, "I have a blessed Saturday everyone." Yes, yan po ang kanyang comment at benedictions about is sa atin. At gayon din po ang kapatid na Reverend Bonifacio Gansit ng Ciudad Adelina Village Methodist Church dyan sa bandang Trece Martires City, Cavite. At siya rin ho ang worker dyan sa Mission Church sa bandang Moonwalk, City of Parañaque, Metro Manila. Ang kanyang comment ay, "Blessed morning to all." Yes, thank you very much at God bless Gansit family and of course your ministry and God bless ang ating church dyan sa Parañaque City, gayon din dyan sa Trece Martires City. Kaya pagpalain ng Panginoon ang kabuuan ng Metro Manila at gayon din ang kabuuan ng Calabarzon. At gayon din ang kapatid na Alma Montevergen ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas. Ang kanilang church ay pangalan ay Hope, mayroong salitang Hope. Diyan sa bandang City of Olongapo, Zambales. Ang kanyang comment ay, "Mapagpalang umaga po, Bishop." Yes, gayon din po sa inyo. Kumusta na po inyong mother, si Nanay Penina? At patuloy ang pagpalain ng Panginoon. God bless Montevergen family and of course De Leon family. At gayon din pagpalain ng kabuuan ng Olongapo City at gayon din ang kabuuan ng Zambales at ang buong Central Luzon. At gayon din po ang kapatid na Pastor May Rosa Rodriguez Tandayon ng Kakarong Methodist Church dyan sa Kakarong Pandi, Bulacan. At gayon din sila nakatira dyan sa bandang San Jose del Monte City ng Bulacan. At ang kanyang comment ay, "Good morning po sa lahat." Yes, yan ang kanyang pagbati sa lahat sa atin at gayon din sa iyo at sa iyong pamilya, Pastora Meros. At God bless your family at gayon din yung ministry mo at gayon din sa church natin dyan. God bless Pandi and the whole of Bulacan at gayon din ang San Jose del Monte City, Bulacan. Yes, at gayon din mula kay added comment from kapatid Agnes Aquino Javier. Amen. Yes, amen sa ating Panginoon at God bless Sister Agnes. At gayon din po mula kay kapatid na Betty Jane Usalia Bersosa ng Ilagan City dyan sa bandang Isabela. "Good morning Bishop and family and to all watching Ride On Ministry. God bless us more." Amen. Yes, amen sa Panginoon at God bless Sister Betty Jane and the whole of Usalia Bersosa family at God bless Ilagan City at gayon din dyan sa Isabela. At gayon din po mula sa ating kapatid na Muray Pascua ng San Manuel, Isabela. Yes, ang kanyang comment ay, "Good morning Bishop, family and viewers." Yes, good morning din po sa inyo. "We are rich in the spirit." Yes, amen. "Don't be afraid for suffering. It will come and come, but if you have God and remain faithful, you can overcome it." Salamat po Bishop sa walang sawa mong pagbibigay ng mga magagandang mensahe patungkol sa kabutihan ng Panginoon. Have a beautiful day Bishop and all followers. Yes, purihin ang Panginoon sa napakahalagang comment na yan. At God bless Sister Muray and gayon din ang kabuuan ng pamilya ng Paskwa
At gayon din ang mga pamilya niyo dyan sa bandang Quezon City at gayon din dyan sa San Manuel, Isabela. At patuloy na pagpalain ng Panginoon ang inyong pinagkakabalahan na farm dyan. At pambungayin ng Panginoon ng siksik liglag o maapaw ng mga bunga ng inyong mga pananim. At gayon din pagpalain lahat po ng mga farmers. Mga fishermen. At gayon din po mula sa ating Lay Minister Leonora Daton ng Capitol Methodist Church dyan sa City of Balanga, Bataan. Ang kanyang comment, good morning po Bishop and Ate Jean. Yes, good morning po. Maraming salamat at God bless Sister Lay Minister Leonora, and God bless your family and of course your day-to-day ministry online live streaming. At pagpalain din ng inyong barangay dyan sa Dangkol at gayon din ang kabuuan ng City of Balanga. Patuloy na pagpalain ng Panginoon at gayon din ang inyong patuloy na ginagawa every 9 o'clock in the evening na sama-samang tagabataan laban sa COVID-19. Ito po ay mga talaga naman pananalangin at debosyon at purihin natin ang Diyos at tuluyan mawala itong COVID-19 dyan sa Bataan at gayon din sa iba't ibang mga dako. At gayon din po mula sa ating kapatid na Leyte Lacandaso, kumusta ka na dyan sa Marilao, Bulacan? Good morning to all. God bless you all. Yes, pagpalain ka ng Panginoon. Good morning din at God bless Lacandaso family. And please extend my greetings and regards to your children, sa mga apos at gayon din sa iyong mga manugang. At pakiingat kayo. God bless Marilao at gayon din ang kabuuan ng Bulacan. At gayon din po ang kapatid na Teresita de Guzman added comment. Good AM po Bishop. God bless Ride On Ministry and your family. May prayer request po ako si Teresita Deligin na stroke po siya at may diabetes. Naawa po ako sa kanya at si Weng Pangilinan, salamat po. Yes, si Weng ay atin ho siyang ipinalangin kanina at isama natin sa panalangin itong kapatid na Teresita de Gelien. Kapangalan mo kapatid na Teresita, ano po? Manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for this personal prayer request of Sister Teresita de Guzman, particular sa kanyang kakilala, si kapatid na Teresita Delegiin, na kung saan ay na-stroke po siya. At gayon din po siya po ay diabetic. Pero alam namin, Panginoong Diyos, na mas nakahihigit ka kaysa karamdaman na ito, Panginoong Diyos, na maaaring po siyang malapatan, Panginoon, ng kagalingan at kalakasan na kailangan ng kanyang katawan, O Diyos. Kami po ay sumasampalatay sa inyo na siya po ay makarecover sa kanyang pagka-stroke. At madulutan po ninyo siya, O Diyos, ng malusog na pangatawan. Pagpalain, Panginoon, ang mga tumitingin sa kanya, ng mga medical frontliners at gayon din ang mga pagkain, medisinas at medical treatment na ginagawa po at tinatanggap niya, Panginoong Diyos. Git sa lahat ng panalangin namin, Panginoon, gayon din ang kapatid na Weng Pangilinan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon at pakiparating mo ang ating pagbati. Regards kay kapatid na Teresita Deligien na na-stroke at ang ating panalangin sa kanya patuloy at gayon din sa ating kapatid na Weng Pangilinan. At gayon din po mula sa ating kapatid na Edgar Pascuan ng San Manuel, Isabela. Ang kanyang comment, a blessed day, Bishop, with family and everyone. By His word, He can overcome all troubles and trials that come. Have a lovely day, Bishop, rise and shine. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. At we claim for that inspirational thoughts and comment. At gayon din po ay we pray to the Lord that
all of us will indeed rise and shine the guidance and through the power and through our Lord Jesus Christ and His Holy Spirit. Kaya God bless Brother Edgar and your family at gayon din sa pinagkakabalan nyo dyan sa San Manuel, Isabela. At gayon din po mula sa ating kapatid na sharer natin, ang kapatid na Nitsa Beaton mula dyan sa San Manuel, Isabela, pero siya ay nagtatrabaho doon sa bandang Bahrain. Sa po siya sa mga OFWs. Ang kanyang comment ay, good morning Bishop and family, followers, Ride On Ministry. God bless to everyone. Amen and amen. Yes, thank you very much for that greetings at pagpalain ka, Sister Nitz, at gayon din ang buong pamilya mo dyan sa San Manuel, Isabela. At pagpalain din ang Panginoon patuloy ang iyong trabaho dyan sa Bahrain. And shout out all of you OFWs dyan sa Bahrain. At gayon din sa lahat ng bansa. Pakaingat kayo. At gayon din mula sa ating kapatid na Deaconess Merlin Sebastian, ng National Program Director ng Iglesia Methodist sa Pilipinas, Kalinga. At gayon din ang worker dyan sa bandang Mega Church ng Iglesia Methodist sa Pilipinas dyan sa City of Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang kanyang comment ay, good morning po Bishop Litongen and family. God bless Ride On Ministry. Yes, thank you very much at good morning din sa iyo at sa pamilya mo. At God bless Sebastian family and your ministry. At gayon din pagpalay ng Panginoon ng Kalinga at gayon din ang kabuuan ng Iglesia Methodist sa Pilipinas. At gayon din shout out dyan sa Mega Church ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. At pagpaparating mo ang ating pagbati kay Reverend and Mrs. Teodoro Saclolo at gayon din sa kanyang pamilya at gayon din sa lahat ng members niyan. At gayon din po mula sa ating kapatid na Leonie Bautista Articulo ng Diparo United Methodist Church dyan po sa Diparo, City of Caloocan, Metro Manila. Ang kanyang comment ay, blessed Saturday po Bishop Litangonan. Yes, thank you very much. Same to you. At gayon din added comment na from her, good morning din po sa inyong may bahay. God bless po. At gayon din po, excuse me po, ang kapatid na added comment from her, Bishop, sama po ulit yung pamangkin ko, si Daniel Retrato. Yes, Daniel Picture. Siya po ay dadalhin sa ospital dahil po sumasakit po ang kanyang tiyan. God bless po. Thank you po. Yes, tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, narito po ang prayer request ng kapatid na Sister Leonie, partikular kay kapatid na Daniel Retrato. Daniel Retrato na kung saan siya po ay dadalhin sa hospital ngayon. Ano man o Diyos ang kanyang sitwasyon, kalagayan sa kasalukuyan. Ano man sakit meron siya, Panginoon, ay amin pong ipinapanalangin. Na inyo pong katagpuin ng personal ang kapatid na ito at inyo pong iparamdam sa kanya na merong Diyos na buhay sa pamagitan mo na kumikilos. At dalahin po namin, Panginoong Diyos, na i-provide mo po ninyo sa kanya ang lubos na kagalingan at kalakasan. At gayon din ang malusog na pangatawan at gayon din pagpalain mo ang kanyang pamilya at gayon din ang kanilang pangangailangan pinansya sa panahon na ito. Pagpalain mo ang ospital at gayon din ang mga doctors na titingin sa kanya. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. God bless Articulo family and your ministry at gayon din shout out to all of you. God bless the whole of City of Caloocan, Metro Manila. At gayon din ang buong National Capital Region. At gayon din po mula sa ating kapatid na Governor B ng Pansol Methodist Church dyan sa Pansol Diliman, Quezon City.
Ang kanyang comment ay, pray you and manong ko, Ili Barba Bishop, gumaling at lumakas na, salamat po, God bless. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at palakpakan po natin at ang kapatid na Ili Barba ay pinagaling na ng ating Panginoong Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon, gumaling na at lumakas na, at patuloy na in-extend natin ang empowerment at blessing ng Panginoon sa Kanya. At gayon din sa buong pamilya Barba, at gayon din sa buong pamilya mo, kapatid na Governor B. At shout out all of you dyan, at God bless sa Pansol and the whole of Quezon City, at gayon din ng Metro Manila at ang National Capital Region. At ang kapatid na Betty Jane Usalia Bersos, ang kanyang added comment, thank you so much sa Bishop for all your prayers for us. Welcome. God bless your ministry, and to all watching, God bless. Amen. Yes, amen sa Panginoon. God bless Sister Betty Jane. At gayon din po mula sa ating kapatid na IMG Susan Biernes. Yeah, birthday mo ngayon, kapatid na sis. Ang ating bagong promote na director, ano po, mula dyan sa IMG, ano po, International Business. Kaya purihin natin ang Panginoon. Ito ang kanyang comment mula dyan sa bandang Milan, Italy. Milan, Italy. Watching here in Switzerland. Yes, dun siya nagtatrabaho. Blessed Saturday, and please pray over my natal day today and always. Yeah, happy birthday sa iyo, kapatid na Susan Biernes. Siya po mula sa Isabela, pero doon sila nakatira sa bandang Milan, Italy, pero ang trabaho niya doon sa Switzerland. At sa kabila ng kanyang trabaho ay talaga naman na very, very active siya sa IMG. Ano po? Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Aming pinapanalangin, Panginoon, ang kapatid na Susan Biernes, na sa ngayon ay kanyang kaarawan, Panginoong Diyos. At dalangin po namin na patuloy na pagpalain mo siya ng maibayong kalusugan at kalakasan, Panginoong Diyos, at patuloy din na pagpalain mo ang kanyang trabaho doon sa Switzerland, at gayon din ang kanyang pamilya doon sa Milan, Italy, at gayon din dito sa bandang Isabela. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang kanyang napaka-aktibong gawain at business sa IMG, at patuloy na ito ay magtatagumpay at pagpapalain, at marami pang mga matulungan na mga tao, mga kababayan, at gayon din sa iba-ibang mga bansa. Kaya in the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoon. At happy birthday muli sa iyo, kapatid na Susan Biernes. At pagpalain ng Panginoon ang kabuuan ng iyong pamilya, Biernes family. At please extend my regards to your family. At God bless your work, and shout out all of you Filipinos dyan sa bandang Switzerland at Milan, Italy, and the entirety of Europe. At gayon din po mula sa ating kapatid na Rosalinda Hiner, ang kanyang added comment, thank you po sa mga prayers mo po, Bishop Lito Tangonan, and sa Ride On Ministry and Family po. Amen po. Yes, amen sa Panginoon, at welcome. God bless Sister Rosalinda. At gayon din po mula kay kapatid na Araceli Vicente, I am watching from Seattle. Yan, Seattle. From Seattle, from the United States of America. Kapatid na Araceli Vicente. At pagpalain ng Panginoong Diyos ang kabuo ng inyong pamilya. At please extend my regards to your better half, loving and supportive husband, and to your family. At parang merong kaganapan na okasyon dyan kahapon sa inyo o ngayon. Nakita ko dyan sa inyong Facebook. Kaya God bless you all, at patuloy na pagpalain, ingatan kayo ng Panginoon dyan sa bandang Seattle, United States of America, at God bless ang kabuuan ng United States of America. At gayon din mula kay kapatid na
Susan Salangan ng Malabon Central United Methodist Church, City of Malabon. Ang kanyang comment ay, "Good morning, Bishop Tangonan. God bless you. God is good." Yes, all the time. Ang kasagutan ng mga may linya at gayon din ang kasagutan ng mga millennial ay kapag sinabing God is good ay grabe. Kaya purihin natin ang Panginoon at God bless Salanga family and of course your ministry and work. And shout out to all of you dyan at pagpalain ng Panginoon ng City of Malabon. At gayon din ang ating church dyan sa Malabon Central United Methodist Church, sa mga kumare, kumpare at sa mga dating membro natin dyan. At gayon din po mula sa ating kapatid na mga iba pa na kung saan ay paparating pa na mag-comment ay maraming salamat po. Pero atin din pong i-recognize sa mga kapatid na kung saan ay naging kabahagi din sa ating napakahalagang gawain sa episode 97 ng Ride On Ministry. Bagaman na di man sila nakapag-type ng kanilang comment ay sila naman ay kasama natin katulad po ng kapatid na Charlie May Carolino Raon from Anda, Pangasinan. Yes, ang Iglesia First Tondol Methodist Church yan sa Barangay Tondol ng Anda, Pangasinan. At gayon din ang kapatid na Deaconess Jackie Biernes from Bayumbong, Vizcaya, pero siya ay nag-work dyan sa bandang New Jersey City, New Jersey, United States of America. Gayon din po ang Reverend Dante Bamba dyan sa Marvelous Faith Methodist Church, City of Calamba, Laguna. At gayon din po ang kapatid na Regional Bishop Roger Marquez ng Palawan Methodist Regional Conference. At gayon din po ang Reverend Alexander Bacon ng Upper and Lower Dangkol Methodist Church dyan sa City of Balanga, Bataan. At ang kapatid na Corazon Navarro ng Capital Methodist Church dyan sa City of Balanga, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Rodolfo Rafael, ang presidente ng kalalakihan ng Iglesia Metodista sa Pilipinas National. At mula dyan sa Lamau, Limay, Bataan, Higher Ground Methodist Church. At gayon din po ang Pastor Bong Quito ng R.L. David Methodist Church dyan sa Hermosa, Bataan. At gayon din ang kumpare, yes, Reverend Edmar Sugitan ng United Methodist Church. Yan sila nakatira sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. At gayon din po ang kapatid na Kerosene Shalom Domingo Tangonan at Tina Kaming ng Luke 418 Methodist Church dyan po sa Sabarte Road, City of Caloocan, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Belsa Parchamento ng ang Iglesia Methodist sa Pilipinas dyan sa bandang Rizal Nueva Ecija. Yes, Rizal Nueva Ecija. At gayon din po ang kapatid na Reverend Abet Belyesa Endon ng God's Heart Mission Methodist Church dyan sa bandang Hala-Hala, Rizal. At gayon din po ang kapatid na Ernestina Manusig Cabiko ng Iglesia Methodist sa Pilipinas dyan sa Curva, dyan sa Bungabong, Nueva Ecija. At ang kapatid na Oma Inyang Torres Cruz ng Bethel Methodist Church dyan sa Magsaysay, Dinalupihan, Bataan. At gayon din po ang aking kamag-anak Isabelo Acuba Kabakungan ng San Mateo, Isabela. At sila ay membro naman sa Iglesia Pilipina Independiente. At gayon din po ang kapatid na Tess Chiangco na ito ay classmate ng aking may bahay mula dyan sa Las Piñas City, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Regional Bishop Roel Mora ng West Middle Park of the UMC Incorporated ng Iglesia Methodista sa Pilipinas. At gayon din po ang kapatid na DSE Reverend Feliciano Pantanosa
ng District 1 ng Nueva Ecija sa ilalim po ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Regional Conference. At siya rin po ang administrative pastor ng Kalikid Methodist Church. Yan po sa Kalikid, City of Cabanatuan, Nueva Ecija. At gayon din po ang kapatid na Amelita Anonical Celestra ng Kalinawan Christian Church ng Iglesia Methodist sa Pilipinas. Diyan po sa bandang Talim Island ng Binangonan, Rizal. Pero sila nakatila diyan sa Barangay Kasili ng same island and town and province. At gayon din po sa iba pa kung saan ay after this live online streaming ay manonood at gayon din at magko-comment at magpapalot mag-share sa ating episode ay maraming salamat at patuloy po na kayo po ipagpalain ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw at sa titwina at bukas ang Ride On Ministry alas 10 po ng umaga. Kaya ngayon ay tanggapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon Kristo at gayon din ang pakipisan, tanglaw at paghahari ng Kanyang banal na Espiritu sumainyo, sumating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At palapakan natin ang ating Panginoon at gayon din ang ating mga kasama. At batiin natin ang ating mga kasama dyan. Sabihin natin ang ganito, peace be with you. At gayon din ay batiin naman natin sila, ipadama natin ang ating pag-ibig o I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati, lalo na sa panahon na ito ng pandemya. Itaas natin ang ating mga kanang kamay. At tayo po ay ilagay natin ang kanang kamay natin sa tapat ng ating puso, sa ating dibdib. At tayo po ay yumuko. At ating pong tignan, face to face, eye to eye, yung ating pong binabati at na meron pong kasamang napakatamis ng ngiti. Yes, purihin natin ang Panginoon at ibalik natin lahat ng papuri, walhati, pagpupugay sa ating Panginoong Diyos. At may we enjoy the rest of the day and for the incoming whole night. At sa buong magdamag na ating pagtulog at gayon din sa ating pagharap sa mga panipanibagong mga araw na ating pong lalakbayin. Kaya taglay natin ng kapayapaan at gayon din ang kagalakan mula sa ating Panginoon at God bless you all.